naman, ang pinaka-last na unbox po natin ay ito po yung graphics card ko. And this is it! This is the AMD RX 6800X RX 6800. So ito po ay RDNA 2 architecture. So meron na po tayong RDNA 3. So yung RDNA 3 na yun yung mga 700 ayun yung mga 7,000 plus na na mga graphics card. Pero yung reason ko bakit pinili ko to is two reasons. Pinakauna, gusto ko ng 16GB ng VRAM. As you can see, 16GB po siya ng GDDR6 na VRAM. Kasi dati po naka Titan X na 12GB na GDDR5X, tapos po din ako dati. Then GTX 1080 Ti, which is GDDR5X. Yung Titan X ko hindi pala naka-expire, yung 1080 Ti ko naka-expire, 11GB lang yun. Tapos alam naman natin, bobo yung mga developers, hindi nila ino-optimize yung game, kaya napipilitan tayo magpataas ng mga VRAM. So ito nga yung gusto ko, 60 na siya. So more than na siya para sa isang 1080p and 1080p user po ako, no? So check po muna natin yung mga features ng AMD. So meron siyang ray tracing, hardware ray tracing. Well, kaya naman pero hindi maganda. So naka RDNA 2 nga, DX12. So naka 7nm chip na siya, GDDR6. And ito, PCIe 4 na siya. Naka Fidelity, naka anti-lag. Actually anti-lag huwag nyo gagamitin sa CSN, pero fix na ata siya. Anyway, so naka FreeSync din siya. Meron po siyang DisplayPort, which is yung po ginagamit ko for high frame rates para dyan sa monitor ko. Or excuse me, hindi pala high frame rates but rather high refresh rate. HDMI 2.1, which is I don't. Pwede ako mag 8K image sharpening, and then Radiant software. Meron po siyang heat pipes for heat dissipation, and then tatlo po yung fan niya. And then yung fan niya smart fans. So kapag wala pong ginagawa, nakahinto. Tapos naka-RGB siya, pero hindi ko inano RGB. Tapos meron din siyang backplate. So mahalaga po yung backplate dito kasi kapag naggagalaw-galaw po kayo ng mga graphics card, pwede siyang may matanggal sa likod, no? Capacitor, mga ganun. Tara, buksan po natin. And hindi ko kabisado, no? Hindi ko kabisado yung mga specs nito. Basta alam ko lang 250 watts po ang kanyang TDP, and then 16GB po yung kanyang VRAM. Tapos, and also, they call this, yung lakas nito, kasing lakas ng RTX 3080. Not the RTX 3080 Ti, but the RTX 3080. Ganun po kalakas itong non-XT, no? Na napapantayan niya po yung RTX 3080. So ito na nga po, no? So ayan, dual slot, dual 8 pin, and then kung mapapansin nyo, no, meron po siyang backplate, which is then again nga, maganda nga magkaroon ng backplate dahil kung magagalaw-galaw ka, oops, may nasira. Well, hindi po ito masisira dahil protektado po siya ng backplate. Tapos medyo fairly maliit lang po siya compare sa mga, let's say, ng mga ASRock o kaya ng mga MSI Trio, pero ito nga po yung Gigabyte, which is maliit-liit lang siya. So triple fan, magkaiba yung ikot nito sa compare sa dalawa nito. And of course, PCIe 4 Gen 4. And also, maganda dito kapag naka B550 motherboard ka, kapag naka 5000 series ka, and then meron ka nito mga 6000 series na graphics card or more, pataas. Meron po tayong tinatawag na resizable bar or AMD SAM, or tinatawag natin na Smart Access Memory. So in short, it directly speaks with the graphics card, and then therefore mag-i-improve po ng iyong gaming performance. So ayun, malaki-laki naman siya. This thing will fit into most cases. If I'm not mistaken, this is 287mm yung kanyang length. So yun lang po. Pinaka-next na video na po is i-build na po natin yung PC. So I hope na ma-build natin yung PC. Kasi katulad na ng pinaka-sinabi ko sa unang video, ang pinaka-last na PC build ko is 2014. That's 10 years ago. Or 2015 pala. So that's like 9 years ago. So pagkaloob ng Panginoong Diyos nating mahal, sana mabuild ko ng maayos yung PC at mapagana ko ng maayos yung PC.